-1, ayan, ito mali nga napalitan, hindi ko mapapalitan 'to. So kapag nga ang m is -1, then nga ay statically indeterminate na nga lang inilalagay. Then ito nga ay kapag pag meron namang ternary link, ternary kasama na rin dito ang quaternary. So next link ko na paano gagawin yan. So ang sunod naman ay kapag meron namang welding. Yan. Kung anong gagawin kapag may welding. Okay? So katulad sabi ko nga, ang pagbibilang lagi ng link ay magsisimula sa ground. Tapos ito nga ay padalwa, ito ay patatlo, ito ay paapat, ito ay palima, then ito ay pang-anim. Then sunod na ito, itong magka-cross nga ito. At kapag kapag may welding, itong ang dalawang magka-cross na to ay considered as isang link. Ang current count nga is 6, so therefore ito ay pang 7. Kahit yung mismong welding ang lagyan pa. So yung pang 7 niya, itong magka-cross na gano'n. So therefore, ang number ng link ay 7. Then sunod naman ay 1 degree of freedom na joint. So dito. So dito, bibilangan niya yung connected na link. So dito, connected itong link number 1, ito bali yung ground. Tapos ito ang link number 2, dito rin connected. Tapos ito rin, which is ito nga ay link number 7. So meron ang tatlong link na connected dito. -1 ay 2, so wala pa naman tayong count. So ito ay 1, 2. So 2 counts nga siya. So 1, 2. Tapos tuloy natin, ito nga ay connected yung 2 at yung 3. So dalawa. Tapos -1 ay 1. So current count ay 2. So yan ay 3. Then dito naman ay connected nga yung 3, 4 kasama yung 7. So tatlo ulit. -1 ay 2. Current count ay 3. So therefore ito ay 4, 5. Then dito, connected yung 4, 5 at yung 7. So tatlo ulit, -1 ay 2, current count ay 5, so therefore ito ay 6, 7. Then dito naman, connected yung 5 at yung 6, so dalawa -1 is 1. Current count ay 7, so therefore ito ay 8. Then ito, connected niya yung 6, 7, pati yung 1, so tatlo ulit, -1 ay 2, current count ay 8, so therefore ito ay 9, and then 10. Itong welding na to, yan nga ay hindi joint. Ang pangalan niya nga ay welding. At ang ibig sabihin doon, hindi mo yan bibilang sa 1 degree of freedom na joint. Yan nga, no? Ang pangalan niya nga ay welded, hindi joint. Ang binibilang nga lang natin ay yung joint. So therefore, ang last count ay 10. So therefore, ang 1 degree of freedom na joint is 10. Tapos wala pa naman tayong 2 degrees of freedom. And then next, we substitute. So therefore, m is equals to 3 times 7, dahil yun ang number ng link, minus 2 times 10 minus 0. So 2 ay 0. Tapos ito nga ay 6. 6 times 3 ay 18. Tapos 2 times 10 ay 20. So ito ay 18 minus 20. So mas malaki yung 20. So therefore, ang sagot ay m is -2. Basta nga negative 1 pa ba, kasama din dito ang -2. Ito nga ay statically indeterminate. Sige lang saglit ha.
Ayan, pasensya doon. Pasensya sa interruption. Pero ayan nga na. So, ang sagot nga dito ay statically indeterminate na structure. At tapos ano nga, ito, kunin nyo na nga yung screenshot. Tapos pakisabi kapag nakuha ng screenshot. Okay na, sige. So, yun nga yung para sa pag may welding. Ito naman na, pag nga nakakita ng bilog na wala sa gitna yung pinag-iikutan niya, yan nga ay ititreat as cam. Kahit nga yung katulad na nakita niyo mga perfect na bilog, pero wala nga sa gitna yung pinag-iikutan niya na automatically ay cam. At dahil nga ito ay cam, ibig sabihin meron nga tayong cam joint. At tapos para maliwanag lang din, ibig sabihin din nun, kapag itong pinag-iikutan ito ay nasa gitna, dito ay magiging roller na. Kasi gano'n naman ang behavior ng roller, di ba? Nasa gitna yung pinag-iikutan. Yan. So again, basta naka-offset or wala sa gitna ang pinag-iikutan, itong ang bilog na to ay magiging cam. So nasan ngayon yung cam joint? Ang cam joint nga ay yung nakalapat dun sa labas ng cam. Di nakalapat, edi ito. So therefore, itong point na to na pinaglalapatan na yun ay yun yung cam joint. Okay? So, basta yun na, ini-expect na natin na yun ang cam joint. Pero magsisimula nga ulit tayo sa pagbibilang ng link. So, ang ground niya ay 1. Ito ang bilog na to, ang link number 2. So, ito ngayon, ito. So, itong roller na to, kasama yung kanyang pinag-iikutan na yun. Ang mangyayari ngayon yan, dahil yung buong yan, kasama yung cam joint na yun, ay magiging isa na lang. At kaya nangyari ngayon ito, dahil nga mayroon tayong 2 degrees of freedom na joint. So, pag may 2 degrees of freedom na joint, ang gagawin, titigil at i-analyze ng counting. Katulad nga nito. So, bakit ganyan iisa ha? Lahat ng ito. Ito. Bibilugan ko ito. Yan. So, bakit naging iisa lahat yan? Kasi, pag gumalaw itong 2 degree of freedom na joint na to, kasabay nagagalaw din itong roller na to. Kahit umiikot siya sa in place, so dahil niya gumagalaw siya, meaning pag tumaas yung cam joint, tataas din yung roller, kasama din doon itong nasa gitnang ito. Ulitin ko ulit. Ito nga ang 2 degrees of freedom na joint. Ngayon, pag yan ay gumalaw or tumaas, kasabay tataas, itong roller na to, kasama din yung joint na yon. Kaya kumbaga, pag sinimplify natin ito, dahil nga iisa na lang sila, parang ang natira na lang dyan ay yung joint sa gitnang yun, kasi nga yun yung nagkalapat doon. At kaya natin i-maintain as joint kasi nga 2 degrees of freedom ng joint, kaya joint na lang siya na ganyan. Tapos ito ngayon yung linyang horizontal na ito. Tapos ground. Kasi siyempre, nandito pa rin yung ground na yan. O kaya, ulitin ko, kaya natin siya gagawing joint kasi nga siya ay 2 degrees of freedom na joint. So, mananatili siyang joint. At ulitin ko ulit dahil nga itong lahat ng bidulugong kong ito ay iisang paggalaw. At ulitin ko ulit, kaya nga iisang paggalaw kasi nga pag tumaas ito, gagalaw din at pagtaas yung roller na to. Kasama din yung joint dun sa gitna. Kasi nga bilog yung roller. Kung iba kasi yung shape ng roller, may panibagong analysis na naman siya. Pero dahil bilog yung roller, so sabay-sabay yung paggalaw ng lahat na yan. Okay? Kung na, bago ko lumipat, nasundan ka ang sinabi kong yun, kahit thumbs up. Thumbs up na, kung nasundan. Yan.
Okay? So, yun yung gagawin kapag may 2 degrees of freedom na joint ha. Titigil at i-analyze ko nung meron. Kasi hindi siya kasing straightforward ng 1 degree of freedom na joint na -1 nga lang. So, dito titigil, i-analyze. Lalo na kapag ganito may gumagalaw na mga parts. So, pag ganito nga, basta iisang paggalaw ang lahat ng yan ay iisang bilang. At bibilangin nga natin yan as a joint. So kahit dito ay may roller at kahit siya consider as link, dahil nga iisang paggalaw niyan, ang paggalaw na yan ay itong ang 2 degrees of freedom na joint. Kaya katulad sabi ko, yun, as indicated din dito, siya na nga lang ay magiging yung joint sa gitnang yan. Yun na lang talaga siya. Yun na lang magiging representation niya, yung joint sa gitnang yan. So sabihin, lalakdawan nga natin itong roller na to at ang bilang ay ito ng line na ito. So therefore, ito ngayon yung link number 3. O huling ulit, bago ako dumiretso, ito nga yung nagkaganito dahil nga tayo ay may 2 degrees of freedom na joint. So sabihin ko, ito yung 1 degree of freedom, hindi yung normal lang na 1 degree of freedom na analysis. Pero dahil nga ito ay may 2 degrees of freedom na joint, i-analyze natin kung ano gagawin sa 2 degrees of freedom na joint. Yan. So, ganyan na gagawin niya. So, therefore, ang number ng link ay 3. Number ng links ay 3. Tapos, ang 1 degree of freedom na joint ay itong pin na to. Kung saan connected itong ang 2, yung cam. 1 degree pa rin yan kasi nga dyan umiikot yung cam. Pinag-iikutan lang yan between cam at yung 1. So, ground at yung cam ay 2, -1 ay 1. So, wala pa naman tayong bilang. So, therefore, current count ay 1. Ito nga, lahat na nga yan ay nabilogan ko nga under ng 2 degrees of freedom na joint. Kaya hindi na nga natin yung isasama dito. Yan nga ay kasama na under ng 2 degrees of freedom. Kaya ang gagawin natin, dito na tayo pupunta na dito sa joint na to, connected yung 3 at yung 1. 3 at yung 1. So therefore, ito ay, iba na pala, 2 pala, dalawa. Dalawang link connected dito, -1 ay 1. At current count nga natin ay 1, so therefore ito ay 2. So wala na namang ibang 1 degree of freedom na joint. So therefore, ang last count ay 2, so therefore ay 2. Tapos ito nga na, ito nga buong ito, ang 2 degrees of freedom na joint. So lahat yan ay isang bilang, wala pa naman tayong bilang na 2 degrees of freedom na joint, so yan ay 1. Isa lang. Yung buong binilogang pang. Tapos, we substitute doon sa equation. So, m is equals to 3 times 3 minus 1 minus 2 times 2 minus 1. So, ito nga ay magiging 2 times 3 ay 6. Tapos ito ay 4, 2 times 2 ay 4. So, 6 minus 4 ay 2 minus 1 ay 1. So, therefore, ito ay m is equals to 1. So, therefore, ang 1 niya ay 1 degree of freedom. Yan, 1 degree of freedom. Okay? So, yan ang gagawin kapag may ruler na treated as 2 degrees of freedom na joint. Dalawa nga kasing degrees of freedom ng joint at mechanism. So, paano naman pag ganito, no? Yan. Patulitin ko lang ulit. Pag may bilog at wala sa gitna yung pinag-iikutan, ito kasama ito ay cam. At pag may cam, meron niyang cam joint. At ang cam joint nga ay yung nakalapat lagi dun sa labas. Or dun sa pinaka, ay nga, yung magandang perimeter.
Basta ito nasa labas ito. Yung nakalapat doon sa pinakalabas ng cam. So therefore ito yung nakalapat dyan. Ito rin yung nakalapat doon sa cam. So yan yung dalawang yan. Yan nga yung 2 degrees of freedom na joint. Tapos hindi komplikado ang kanyang pagkakadikate kasi nakalapat lang, literal na nakalapat lang siya. Kanina kasi mayroon pang dagdag na roller. Kaya nga kanina tumigil tayo at inanalyze. Dito kasi simple lang kasi literal na nakalapat lang yung link. Wala na mga roller, wala na nagdag na kahit na ano. Kaya madaling sundan ko na nangyari yun. So, simulan nga natin sa number ng link. So, ground niya ay 1. Isama ko na lahat ng yan. Ay 1. Ito nga cam na to ay 2. Parang nalimutan ko ata magpa-screenshot ko na. Tapusin ko lang. Tapos ito yung 3. Tapos ito yung 4. Antay. Nalimutan kong sabihan ko na ng screenshot na. Siya kuha na ng screenshot. So, nakalimutan ko man ito. Okay na. Sige. Ayan. Tapos, ulit ang number ng links na ay 1, 2, 3. Ito yung isang buong 3. Tapos 4. So, therefore, n is equals to 4. Then, sunod ay 1 degree of freedom na joint. So, ito ngayon yung pin joint na to. Between 1 at 2. So, 2 minus 1 ay 1. So, wala pa naman tayong bilang. So, current count ay 0. Plus 1 ay 1. So, dito naman ay yung gitnang yun. So, yun nga ay between 1 at 3. So, dalawang link. Minus 1 ay 1. Current count ay 1. So, therefore, ito ay 2. Tapos dito naman, ito naman is between link 1 at yung 4. So, dalawa ulit. Minus 1 ay 1. Current count ay 2. So, therefore, ito ay 3. Tapos wala na. Yung ibang dalawang yon ay 2 degrees of freedom na joint. So, therefore, ang final count for 1 degree of freedom na joint is 3. Then, ito nga, at ito, sa dalawa, dalawang ang 2 degrees of freedom na joint. So, therefore, ito ay 2. Next ay substitute sa equation. So, ang M ay equals to 3. Ang N ay 4 minus 1 minus 2 times 3 minus 2. Then ito ay 3. Tama, 3 times 3 ay 9. Ito naman ay 2 times 3 ay 6. So ulitin ko, ito ay 9 minus 6 ay 3 minus 2 ay 1. So M is equals to 1 at 1 ulit. So therefore ito ay 1 degree of freedom na mechanism. So 1 degree of freedom na mechanism. Sige, pakikuha ng screenshot. Tapos pakisabi kapag nakuha ng screenshot. Okay na rin. Sige. Okay? Ayan. Yan ang sunod. Okay? Di. Sabi pala na. Dapat ito. So, bibilangin nga ulit natin. Starting with the ground. So, ito, kasama ito, kasama yun. Ay pare-pares na ground, kaya hindi pare-pares na 1. Then, sunod ay ito ay 2.
Ito ay 3. Ito, 4. Ito ay 5. Ito ay 6. Ito ay 7. Ito, 8. Ito ay 9. Itong box na to, yan, box na yan ay under nga yan ng 2 degrees of freedom na joint. Yan, itong buong ito. Yung binulugan kong yan lahat ay under ng 2 degree of freedom na joint. Bakit siya under ng 2 degrees of freedom na joint? Kasi nga yung slider ay nag-i-slide. Ang slider nga ulit ay nag-i-slide doon sa link na ito. I-slide siya. Tapos, pag nakatikil yan, ay pwede rin siya mag-rotate doon din sa link niya. Okay. So, ulitin ko ulit, itong slide na to ay pwede mag-slide doon sa mismong link. Tapos, pwede rin siya mag-rotate doon sa mismong link din. So, therefore, itong ang binilugong ko ito ay under ng 2 degrees of freedom na joint kasi nga, pwede siya mag-slide, pwede siya mag-rotate. At kasama nga dyan yung box kasi nga yung joint sa gitnang yun, yung, yun, yung joint sa gitna ay sabay ang paggalaw ng box. Sabay sila ang gumalaw ng box. At dahil kasabay ng paggalaw ng box, so therefore yung joint na yan kasama ng box ay iisa ang bilang niyan at under sila ng 2 degrees of freedom na joint. Parang siyang ganito, yung kanina, yung roller. Yan. Kasi nga ito ay 2 degrees of freedom, so itong lahat na to ay 2 degrees of freedom kasi nga iisang paggalaw. So ganun din dito. So pag gumalaw yung box, kasama gagalaw dyan yung joint sa gitna. At dahil nga isang galaw na yan, so lahat ng yan ay under ng 2 degrees of freedom. At katulad din kanina sa roller, yung slider na to ay lalakdown na natin ng pagbilang. Lalakdawan na yan. At ang mangyayari nga dyan ay magiging joint na lang siya na connected dito sa slider na to, na both nga siya nag-i-slide at nagro-rotate. O yun ang mangyayari sa kanya. No? Magiging isang buo ito. Kaya sabihin, lalakdawan natin yan. Kaya ang sunod na bilang ay ito. At ang count nga natin ay 9, so ito ay 10. Tapos hindi pa tapos. Bakit hindi pa tapos? Kasi meron pa tayo ditong slider. At nalilimutan natin yung slider. So current count nga ay 10. So ito yung pang 11. Dito na lang sa ibabaw. So yan yung pang 11. So therefore, meron tayong 11 na number ng link. So n is equals to 11. Ito na napataas. So n is equals to 11. Okay? So, proceed naman tayo sa 1 degree of freedom na joint. Ito nga yun na. Ito, dito, connected ang 1 at 2. So, dalawa minus 1 ay 1. Wala pa naman tayong bilang. So, current count ay 0. So, ito ay 1. Sunod na ito. Dito, connected 1 at 3. So, dalawa minus 1 ay 1. Current count ay 1. So, therefore, ito ay 2. Dito naman. Dito, connected yung 3, 4 at yung 5. So, tatlo. Minus 1 ay 2. Current count ay 2. So, therefore, ito yung 3, 4. Dito na. Diretso na to. Dito. So, dito, connected ang 2, 3, 4 at 6. 2, 3.
Mali. 2, 4, 6 at 8. Ulit. So, dito, connected yung 2, 4, 6 at 8. So, 4 minus 1 ay 3. Ang current count nga natin ay 4. So, ito ay 5, 6, 7. Tapos dito nga ay 6 at 7. So, dalawa. Minus 1 ay 1. Ang current count nga natin ay 7. So, therefore, ito ay 8. Then, dito, connected yung 7, 5, pati yung 11. 7, yung 5, pati yung 11. So, tatlo din. No? Tatlo minus 1 ay 2. Ang current count na natin ay 8. So, therefore, itong pinagduktungan na to ay 9, 10. Yan. Yan, ito pala. Ito pinagduktungan dahil 8. So, 9, 10. Tapos dito ay dalawa minus 1 ay 1. Current count na natin ay 10. So, therefore, ito ay 11. Itong yan nga, binulugan ko nga. Yan nga lahat na yan ay 2 degrees of freedom na join. So, lock daw. Dito tayo ngayon. So, dito is between 10 at 1. So, dalawa. Minus 1 ay 1. Ang count natin ay ito, 11. So, plus 1, 12. Count ay 12. Oh, may kulang pa ulit. No, kasi nalilimutan din to. Ang nalilimutan is between yung slider at yung pinag-i-slider niya. Na, yun nga lagi nalilimutan. So, between slider, 11, at yung 1, which is ito, which is sliding joint. O, ganun ulit, no? Dalawa, 11 at 1. O, dalawa minus 1 ay 1. Current count ay 12. So, ito ay pang 13. So, therefore, ang 1 degree of freedom na joint ay 13. O, para maliwanag lang din, baka kasi nalimutan ko, pumiling na ganyan, ito ay ground, kung itulad ko na rin to. Yan. Pares kasi yung ground, yan 1 at 1, ito 11. So katulad nito, nabilang na natin ito, yung kabila is also between 11 and 1. Eh nabilang na nga natin between 11 and 1 as ito. So di mo na kailangan bilangin yung kabila kasi nabilang mo na siya. Pag mayroong ground sa magkabilang side, hindi nyo bibilangan parehas. Kasi parehas na yung 11 at 1 katulad nito. No? So may salita na bilang na yung kabila kaya hindi niya ulit ng bilang. So yan nga ang gagawin na. Huwag kakalimutan nga ang slider na pinag-i-slidean. Tapos itong ambong ito ay yung 2 degrees of freedom na joint which is isa lang siya. And then sunod, we substitute. 3 times 11 minus 1 is 10. Mamaya pala. 13 muna. 2 times 13 minus 1. Ayan, sige compute. So ito nga ay 10 times 3 ay 30. Ito ay 26. 26. So 30 minus 26 ay 4 minus 1 ay 3. So therefore M is equal to 3. So therefore ito ay 3. Oops, kulang ko ng R. 3 degrees of freedom. Okay? Walang ano ha, walang i-shortcut, hindi yan DOF, kukumpletuhin yung word na degrees of freedom. So therefore, ito ay under ng 3 degrees of freedom na mechanism. Sige, pakisabi kapag nakuha na ng screenshot or na ulit ng screenshot. Okay na rin. Sige. So yun nga yung mobility. Yun nga yung mga mobility. Nga pala, sa ano nga ulit na yung sinabi ko kanina, para hindi lang pabalik-balik na ganito. Etong slider na to, na nag-i-slide dito sa link na ito,
Tapos siyempre meron din siyang pin kasi may pinang ayun, may link siya papunta doon. Yan nga ulit ay nag-i-slide, yan, as indicated by this arrow, nag-i-slide doon sa link at kasabay din siyang umiikot kasabay nitong link na to. Kaya itong slider na to, kasama na rin dyan yung joint na yon ay parehas nakaka-slide at nakaka-rotate. Kaya parehas niyang ginagawa ang sliding and rotating. Kaya yan nga ay under ng 2 degrees of freedom na joint. At yan nga yung napag-usapan na natin nung una na pin in slot. Yan. So may pin na nasa slot kasi yun yun. Yung pin na nasa slot. Kumbaga yung pag-slide nito ay yung mismong butas ng slot. Kapareha siya doon. Kaya pin na lang yung tinira. Yung pin na lang yung tinira. Kaya pwede nyo rin siyang i-drawing ng may bilog kang ganyan. Tapos may butas dito. Yan. So pwede nyo rin siyang i-drawing ng ganyan. Pero nilagyan ko lang ng slider para maipakita yung pag-slide ng ganyan. Okay? Nasundan? Nasundan? Kamu na. Punta ako sa Google Meet. Nasundan ang ating pinag-usapan. Kahit thumbs up na nga lang. Kahit simple thumbs up na lang. Nasundan. Ayan, salamat. Salamat sa thumbs up. Sigurado ha, nasundan. Okay, sige. Nasundan. Ngayon, dapat ang kasunod ay itong special mechanisms. Special mechanisms. Ngayon kasi, dahil ang Lunes na darating ay week number 4, yun nga yung dedicated na plate number 1 natin. Di ka nabanggit ko naman nga no, nakaraan na plate number 1 ay week number 4. Tama naman ako na. No? Ayan, sige. Thank you. So kaya ngayon, ipe-prepare ko na yung konting ituturo ko sa inyo sa ah, para sa preparation para sa ayan, ito. Kaya puproceed na ako sa start na yan. Puproceed na ako sa sunod na topic. Pag may oras na lang, pag may oras, ay babalikan natin yung special mechanisms. Kasi ngayon ay kailangan ma-discuss ko na to para sa panglunis na plate number 1. Kumbaga kahit man lang papaano may counting alam kayo tungkol sa kung anong gagawin doon sa plate number 1. Okay? So may salita ang plate number 1 nga ay under nga ng displacement and position analysis. Ayan, position at displacement analysis. Naulitin ko lang, meron nga tayong dalawang klase ng motion. Translation and rotation. Not yung translation, pwede natin sabihin linear kasi nga siya ay nagpo-move in a straight line. Tapos dahil nga ito ay umiikot sa isang point, so pwede rin natin siyang tawaging angular. Okay? So again, meron tayong dalawang klase ng motion, moving in a straight line at umiikot. Moving in a pivot point. So linear, pivot point. At kaya ko binalkon yan, kasi each of this motion na to ay may kanya-kanya silang set ng units at kanya-kanyang set ng motion, yung component ng motion. So dito muna tayo sa familiar tayo. Yung nang nag-move in a straight line, ang property na nga meron siya in terms ng motion, ito nga, itong tatlong ito, yung distance, velocity, and acceleration. Na kung saan yung letter na gamit na natin dyan sa tatlong yaan ay hindi ko lang alam kung di pa rin ang ginagamit pero ngayon kasi ay S na.
lalo na kapag may derivative. Ang derivative kasi ay nakalaan na sa d. Ang derivative, di ba? D over dt. Kaya yung d para sa distance ay napalitan na ng s. Kaya instead of d, naging s na siya. At syempre, yung velocity ay v pa din, then yung acceleration ay yung a. Tapos each ng component ng motion na yan ay may kanya-kanyang unit. No, pag SI, ang tama. Pag SI ay meters at yung kanyang um, tawag nasaunahan, prefix na yan, nasaunahan, prefix. Sabihin, millimeter, centimeter, kilometer, under yun ang SI unit. Tapos, ang velocity, at isama ko na rin yung acceleration, ay magdi-divide lang tayo ng time. So, for example nga, ang unit ng SI ay meter, so divided by time. So, magiging meter per second na siya. So, another divided by time para sa acceleration, kaya siya ay magiging meter per second squared. Tapos nga, meron din siyang unit na para sa English unit. So, marami yun. Hindi katulad ng SI na dagdag lang ng prefix. So, may inches, may feet, may yard, may miles. Iba't iba na. Yun yung para sa distance. Pero yung gagawin sa velocity acceleration ay the same pa din. So, i-divide din ng time para sa velocity at another time ulit sa acceleration. So, katulad nito, inches. So, kung inches, edi ang velocity ay maging inches per second at ang acceleration ay maging inches per second squared. So, yung unit under ng linear na motion or yung nga translation. Pagdating ngayon sa angular, ay hindi yan nalalayo sa pinag-usapan natin ito sa linear. Ang mangyari lang, instead na plane na distance, velocity, at acceleration, dinadagdagan ngayon yan ng word na angular. Kaya pagdating ngayon sa rotation or angular na motion, ang component ng motion niya ay angular distance, angular velocity, and angular acceleration. O yung iba, ito, kung ito ay angular, yung iba ay nilalagyan din siya ng linear para lang maliwanag na straight line. Kumbaga katulad nito, no? Linear distance, linear velocity, or linear acceleration. Pero kasi pag sinabi kasi velocity acceleration, lalo na ang distance or displacement, understood na kasi na siya straight line. Kaya minsan yan, kaya tulad na napansin niya dito, inilagay ko na siya sa square bracket kasi minsan pwede na siyang i-omit. Understood na kasi na yan ay lahat ay straight line. Hindi katulad dito, kailangan maliwanag na siya ay umiikot. Kaya kailangan or required na isulat yung word na angular para nga siya ay masabing umiikot. Yan, kaya nga angular distance, velocity, acceleration. Tapos yung symbol or yung letter na gamit from, ano ba to, basta yung ABC or Latin letter, magiging Greek letter na yan. Greek letter na theta, omega, at alpha. Again, theta, omega, at alpha. At yan ay pare-parehas na small letter. Kasi may capital at small letter din ang Greek letter. So lahat yan ay small letter. Na yan. Tapos, kung ang distance ay meter at inches, edi ang angular distance ay magiging in terms ng angle. At ang unit ng angle ay degree at radians. Degree at radians para sa unit ng angle. Tapos, yung sinabi ko kanina tungkol sa distance papuntang velocity acceleration, applicable din yan dito. I-divide lang natin ng second pag velocity at second squared kapag acceleration. Valid pa rin naman ang degree per second, pero pagdating kasi sa angular velocity, mas gamitin ang radians.
Kaya instead na degree, ang magiging unit na lang ng angular velocity, which is omega, ay magiging radians per second, at ang magiging unit na lang ng angular acceleration ay magiging radians per second squared. Wala nang iba. Kasi ito lang naman ang possible na unit para sa distance, degree at radians. At ang pinaka-common na velocity acceleration ay laging radians per second at radians per second. Kung meron man ay bihirang-bihira. Palaging ang ginagamit ay radians per second at radians per second squared. Ulitin ko lang para maliwanag, yung degree, no, or degree per second at degree per second squared ay posible naman pero bihirang-bihira. Laging yung naka in terms ng radians. O bakit ko ngayon sinasabi yan? Kasi nga yan ang paggalaw na kailangan natin. Wala na nga tayong equation nung B1 equals to B0 plus AT. Wala nang ganun. Wala nang ganun. Diretsong velocity acceleration na yan. Ang sunod na gagawin ay kailangan natin ngayon iduktong yung linear motion papunta dito sa angular na motion and vice versa. So, kailangan natin ngayon magpapalit-palit dyan. So, paano ngayon yan? Kumbaga ay conversion. Conversion bang mga to? Equivalent pala. Mas correct na word, equivalent. Hindi naman kasi natin, hindi, magkaiba kasi ito. No? So, equivalent na lang siya. So, para makuha yung equivalent na linear from the value ng angular, yan, meron tayong iba't ibang ano pala. Meron kanya-kanya. So, from distance, papuntang angular distance and vice versa, yung velocity, papuntang angular velocity, at ganoon din yung acceleration papuntang angular acceleration. So, ano gagawin? So, for example nga ito. So, para makuha yung distance from angle na theta, ang gagawin lang ay multiply lang natin siya ng radius. Kasi nga, yan ay umiikot, yung point na yon. So, therefore, alam natin yung radius na yan. Ito. Para maging distance yung angle na yan, multiply natin ng radius. Kasi nga, alam natin ang pinag-iikutan. Sunod, no. Ito nga ay curve kasi nga umiikot siya sa pivot point. So yun ang unang pinagkaiba nito dito kasi nga ito ay linear, straight line. Straight line. Pagdating dito, itong paggalaw nito ay angular kaya ngayon nag-curve. Ngayon para makuha yung equivalent length na yan ay kumbaga uunatin yan. Uunatin. So instead na curve, uunatin. Kaya nga ang tawag dyan ay hindi lang basta distance. Yan ngayon ay arc length. Again, para sa equivalent ng angle na yon. So, equivalent na length ng angle, multiply na natin ng radius, makukuha natin ay arc length. Ang makukuha ay arc length. Distance pa rin naman siya, curve na lang. Yun ang una makukuha natin, arc length. So, ang sunod naman ay yung bilis ng pag-ikot ay makukonvert natin siya to linear motion. So, ito nga yung linear, ito nga ulit ang radius, alam nga natin kung gaano kabilis lumipat. At para nga makuha yung kanyang equivalent na velocity, mumultiply ulit natin siya ng radius. So yung angular velocity, multiply natin ng radius, makukuha natin ngayon itong velocity ito. At katulad sabi nga, linear, sabihin, yung velocity ding ito ay straight line. Straight line. At yung pagiging straight line niya ay tangent dito sa bilog na ito. Tangent nga siya sa bilog na yan. So therefore, ang nakuha natin ay tangential velocity kasi itong velocity ito ay palaging tangent dun sa pinag-iikutan ito. Itong bilog na pinag-iikutan. So nakuha nga natin, linear pa rin ang value niyan. So meaning yan ay meter per second din. Pero understood na yan ay
yung velocity tangent doon sa curve o doon sa bilog. So, yan yung sunod. Ang sunod, acceleration naman. So kung kanina, meron tayong tangential velocity, so sabihin, meron din tayong tangential din pagdating sa acceleration. So alam natin yung pag-ikot dito na acceleration, which is alpha. So para ulit makuha yung kanyang equivalent na acceleration, i-multiply din natin siya ng radius. At kung napansin nyo, consistent naman na i-multiply ng radius yung value ng angular para makuha yung kanyang equivalent na linear. Again, kaya mahalaga yung word na equivalent kasi hindi naman siya basta distance. Ang tawag nga sa kanya ay arc length. Hindi lang to basta velocity. Ang tawag nga dito ay tangential velocity. At ganoon din ito, hindi lang to basta acceleration. Ito nga ay tangential acceleration. O, yung A na yon ay equal nga sa R times alpha. Isang pag-ikot. At ito na sabi ko nga, katulad din ng velocity, itong acceleration na to ay tangential. So, punta doon or papunta dito. Ngayon, yung acceleration kasi ay may dalawang klase. Yung acceleration or deceleration. Itong pagiging acceleration ng acceleration or accelerating na lang kung ayun ng IO siyon. So, para masabing accelerating or decelerating yung acceleration, ay i-compare ngayon siya doon sa velocity ng point na yan. So kapag ang direction ng velocity papunta doon at kasabay yung acceleration, eh dito ngayon ay acceleration, accelerating na lang. Ito, pwede natin sabihin na yung point na yon ay accelerating. Pero kapag siya ay opposite ng direction ng velocity, so therefore yung particle na yon ay decelerating. So depende ngayon sa direction na to, depende sa direction ng velocity kung acceleration ay acceleration or deceleration. No, itong ang dalawang ito ay magkaparehas ang direction kaya accelerating, itong dalawang ito ay opposite kaya ito ay decelerating. So, kumbaga yung declaration niya ay depende pa rin sa velocity. Pero ngayon, pagdating sa acceleration, may dagdag ngayon. Hindi lang siya basta tangential katulad ng velocity. Tapos hindi rin siya katulad nung naunang dalawa na simple i-multiply lang natin siya ng radius. Kumbaga nandun pa rin, may dagdag na. At ang dagdag ay yung kapartner ng tangential. So kung ang tangential ay tangent dun sa curve, so meron ngayon na perpendicular naman dun sa curve. Which is ito. At ang tawag dyan, sa acceleration na yan ay normal acceleration. So yung normal acceleration ay may kanyang equation. Hindi yan basta i-multiply ng radius kasi ngayon ay nagawa na nga natin under ng tangential acceleration. Pagdating sa normal acceleration, ang equation na ngayon ay v squared over r. Na itong b ito ay yung tangential velocity ng point na yan. Pag nakuha yung equivalent value ng tangential velocity, e squared, i-divide ng radius ng point na yon pupunta sa kanyang pivot point. Or kung alam nyo rin ang bilis ng, or ay, yung angular velocity na lang, nitong point na to, instead na linear velocity, ay angular velocity. So kapag alam mo yung angular velocity ng point na yan, pwede rin gamitin ito. So b squared times r. Hindi yan over r sadya. Yan ay nakamultiply ng r. Omega squared times r. At kaya nagkaganyan yan kasi nga, sabi natin kanina, velocity equals to r omega. Ito ay pinaltan ng r omega.
Kaya magiging r squared omega ma divided by pang r. So cancel yung isa. Sorry, b squared nga pala 'to kaya omega squared. B squared kaya kasama din yung omega. Tapos may natirang isa, wala na nga ito. So kaya b squared times nung r natirang isa. Ayan na, magkaparehas lang yan. Yan, equivalent yan. Hindi na kailangan ipakita yung derivation na yun. Dahil na ipakita na siya b squared times r against sa b squared over r. At ang direction ng normal ay palagi yan naka-point towards sa pivot point. So, ang normal acceleration ay lagi naka-point towards sa acceleration. Sa may salita, isa lang lagi ang point niya. Again, lagi siya naka-point towards sa acceleration. Hindi siya katulad nung acceleration na tangential. Pwede siya papunta doon or pwede papunta doon. At kahit nga ng direction, tangential pa rin. Pero pagdating sa normal, lagi yung naka-point towards sa pivot point. Hindi yan pwedeng point away. Mali yan. So, ang acceleration na normal ay lagi naka-point towards sa pivot point. Okay ba? Nasusundan pa ako? Okay, thumbs up na lang kung nakakasunod pa. Yan, salamat. Salamat sa inyong ano ha. Hindi ko na kayo may isa-isa. Salamat sa pag-react. Sunod. Ayan. Sunod nga ay diretso na tayo sa position or displacement analysis. Parehas nga lang yun na position analysis or displacement analysis. So, ang purpose, kaya ina-analyze natin yung position is para malaman yung corresponding position ng lahat doon sa linkage. Ito lang yan. Dito. Yung process of finding the variable output, kaya nga para variable output, yung output, edi yung output na link. Pag position mo yung output na link, kasama na rin doon yung connecting rod. Kaya sa meseta ay ipinipwesto lahat according sa kanyang position. Kaya nga ang tawag din dito ay position analysis. Pero pwede nga tawagin yung displacement kasi paggalaw in terms ng length, kaya pwede rin yung tawagin displacement analysis. At ano nga na, basta ito as a simple term dito, inaalam natin yung position niya or yung layo ng kada link sa kada link. O, yun lang yung position analysis or displacement analysis. Tapos, ang focus ng ating analysis ay nakafocus lang sa 1 degree of freedom na mechanism. Ulitin ko ulit, nakafocus yung analysis natin sa 1 degree of freedom na mechanism. At kaya nga ganon, kasi nga, pag pinwesto mo yung isa, kaya nga ito yung 1, sa mechanism na yon, pag naipwesto mo yung isa, naipwesto mo na yung lahat. Kaya nga tayo ay nakafocus sa 1 degree of freedom na mechanism. Ngayon, to analyze yung mechanism ay meron tayong dalawang paraan ng pag-analyze. Dalawa. So, una ay analytical, graphical. So, una ay graphical method. At pag sinabing graphical method, edi graph or ido-drawing. Kaya inuna ko yung analytical eh. Inuna ko yung ano. Hindi, mali pala ako. So, ang una nga ay graphical method at ang ginagawa nga sa graphical method ay ido-drawing to scale. So, hindi lang basta drawing, dapat siya naka-drawing to scale yung buong mechanism. To scale kasi, kunyari nga, ang gusto nating i-drawing na mechanism ay kasanlaki ng truck, na truck. O kahit ano na, kahit sa simpleng sasakyan. Di kahit nga gulong ng sasakyan ay hindi kasya sa papel.
na short bond paper. Kahit nga long, di ba? Kahit shortcut, kahit long, hindi kasya yung gulong ng sasakyan. Ngayon, kung gusto natin magkasya yung buong sasakyan, adi paliliitin or i-scale. Kaya kailangan siya i-scale. Tapos hindi lang basta pa liliitin, dapat ay yung measurement or yung ratio na lang, yung ratio ng measurement ay nandun pa din. Kaya nga mahalaga na dapat siya ay naka-scale. At para makagawa ng scale, hindi kailangan ng ruler, compass, pati protractor. Depende na nga lang kung paano natin i-approach yung pag-scale down. Ayan. Tapos nga may measure pa, kaya nga kasama ang protractor, kasama ang ruler. Kasi pagkatapos i-drawing, siyempre susukatin yung ginawa. So, measuring angle, ayan, protractor at length using yung. So, yun yung graphical method. Hindi. Mamaya pa pala ang analytical method. So, graphical method muna. So, for graphical method, tulit ko lang dito na kailangan niya ay may scale. At syempre, pag may scale, dapat dinideclare mo kung anong ginamit mong scale. Parang kinakakalito dun sa magbabasa. So, kailangan i-declare mo. Ayan, nakalagay lang dito, indicated. Yun nga, kailangan i-declare kung anong scale na ginamit. At ang pag-declare ng scale ay nilalagyan ng KS sa unahan. KS. Katulad nito na, so KS colon. Tapos i-declare mo yung scale na ginamit mo. At yan o, maliwanag naman yan. So 1 inch is equals to 1 feet. Pero yung interpretation nito ay ito nandito. So ang interpretation ngayon dito, sa scale na yan, ay yung unang unit, ito, ay yan yung actual na, hindi, yan yung, baliktad pala ako. Itong unang unit na to, ito yung unit na ginagamit sa papel or yung pan-drawing. So, indicate first what the measurement will be used in the drawing. So, anong unit ang gagamitin mo sa drawing? So, yung unit ang ginamit sa pag-drawing. Mas equal siya sa 1 feet. Ang 1 feet na to ay yung actual na measurement. So, may salita, itong unang ito is kung unit or kung ano, o nga, yung unit or measurement na ginamit dun sa, yung ginamit sa drawing. Kasi itong 1 feet na to ay yung actual measurement ng gustong i-drawing. So, ganyan ang pagiging itsura ng scale. Tapos dadagdagan ng KS kasi hindi lang KS ang ini-scale. May dagdag pa yan. Kaya dinideclare kung ano yung scale na yan. Sa meseta, ito scale na ginagamit para sa distance or position. Kaya dinideclare yung KS. And the first one nga, 1 inch in the drawing. So 1 inch sa drawing ay equivalent sa 1 inch dun sa actual na mechanism or yung actual na machine. Yan ang sabihin niya. Tapos sunod ay analytical method. So analytical method means gagamit tayo ng equation. At ang equation ay depende pa kung paano approach yung analytical method kasi mayroong tatlo pa na approach. So yung una is via vector. Ibig sabihin nun, lahat ng length, lahat ng velocity, kasama na rin ng acceleration, ay treated as a vector. Pag sinabing ang vector ay yung arrow. Yan, arrow. Vector, arrow. Tapos, dahil din siya ay vector, meaning, ang pag-analytical method natin ay using vector algebra. So, gagawa tayo dito ng vector algebra, depende nga sa gusto natin pag-conicain. So, dito nga ay U at yung B. Yan. Tail to head method, kaya yung dalawang yun ay magkaduktong. Kaya yung equivalent niyang resultant ay ito, which is U plus B. At kung napansin nyo, hindi lang basta pinagduktong yung haba ng U at yung haba ng B. Ang ginawa ay pinagduktong, kasama yung angle, tapos straight line.
So itong straight line na 'to, ito yung u plus v. So kung gusto natin dagdagan ng isa pang vector na w, so dudugtong doon, o di yung total mula dito. So ito nga yung u, ito yung v, at ito yung w. So kaya nakasulat doon, ito yung pinakadulo. So yun yung para sa vector algebra. So yun yung plus. Ang sunod na pag-usapan ay yung dot product. O basta ito na lang ang dot product, hindi naman tayo mag-analyze ng problem uh, using vector. Yan. Using vector or vector algebra. So pakita ko na lang yung equation. So kapag mayroong dot product, ang yan. So ito yung kailangan. So una ay yung dalawang linya, A at yung B. So ito yung A, ito yung B. So meron niya kanya-kanyang length. Yung A, ganito kahaba, yung B, ganito kahaba. So dapat yun ay may linya. Pero sa ngayon muna, inilagay ko muna sa isang variable. Ito yung A, ito yung B. Tapos sunod ay kukunin ang dot product. And kukunin yung absolute value ng A, kukunin yung absolute value ng B, tapos kukunin yung cosine value ng angle na nasa pagitan ng A at B. Kasi nga yan ay dapat ay nasa gitna or included angle. So ang tawag nga dito ay included angle between yung side na A at yung B. Huwag kayong mag-alala, hindi yan gagamitin. Na-explain ko lang. Kaya nga, ang sinabi ko na lang dito ay absolute value. Pero may malalim pa ang ibig sabihin yung absolute value. Pero sa ngayon muna ay absolute value muna yan. Then sunod ay cross product. So ang cross product ngayon ay ayan, A cross B. At ang napoproduce na line dyan ay perpendicular dun sa plane na pinag-usapan yung A times B. At yung plane na yun, dito nakikita niyo yung plane na to. So sa meseta, yung uh, equation na to ay perpendicular siya dito sa papel na to. Pag ganun. Hindi pwedeng pag ganun kasi baka sabihin nyo, parallel naman siya dun sa A. Hindi. Yeah, perpendicular dito, pataas dito. Ito, yung katapusin nyo yun, pataas yan. Or pababa. Depende na lang kung paano nga multiply. Either pataas or pababa. Ayun nga, no, yung A at B ay nasa isang plane. Yung pataas, at ito yung pababa. Tapos nga noon, naging matrix na nga siya. Kasi nga yan ay cross product. Special ang cross product ay hindi ka parehas ng dot product. Kasi kita nyo na kung ano kay Clay yung dot product. Ito ngayon ang cross product. Yung IJK na yan ay yung const, ano na nga lang ito, ano sa yung IJK na yan ay yung para sa axis. Para sa axis yan. Tapos, ano lang to, ito susundan ng paggamit ng basket rule. Kung kabisado yung basket rule, so pwede yung gamitan ng basket rule. Ang problema lang kasi pwede kasi mag-error ng basket rule. Kaya mas dapat ginagamit ang Gaussian. Gaussian. Ang alam ko ay Gaussian elimination. Elimination. O na yun. To equation to unknown. Hindi nga. Converting linear equation. Linear equation. So, determinant. Yun nga. Gaussian elimination. Huwag kayong mag-alala. Katulad sabi ko, hindi naman yan gagamitin. No? In-explain ko lang. Ang sunod nga ay complex number. No? Ang complex number ay inilalagay sa
Cartesian plane na yung isang axis yung isang axis ay j. Or pwede katulad dito, yung axis ay real number, yung padalawang axis ay imaginary number. Kaya yung x ay real, yung vertical ay imaginary number. Tapos, yan yung unang form ng hindi na nga, basta yan yung complex number, yan yung unang form. Ito yung padalawang form, ang tawag nga dito ay polar, kasi r theta, ito ay ah, Cartesian, yan, Cartesian form, ay pala, Cartesian form at polar form. Inisip ko pa, nakasulat pala. Cartesian form at polar form. Tapos, ang ginagawa nga yan, nilalagay nga yan sa x at y axis, yung buong mechanism. Tapos, i-declare yung kada point na yon as um, dito, yung point sa Cartesian plane na magiging each yan ng point na yan ay may kanya-kanyang either Cartesian form or polar form yung kada point na yun. Tapos magkakaroon ngayon ng tinatawag na vector loop kasi nga yan ay vector pa rin. Yan. But instead na pagpaplasin, kasi pwede kasi pagpasplasin yan, ay magpe-perform ng isang kompletong loop. Pag sinabing loop ay mula dito sa O2, ipapaikot na ganyan, tapos babalik ulit. Tapos depende ngayon sa direction ng arrow, pati yung pag-ikot, yan ay magiging plus minus. So yung ikot lang ito ay R2, R3 kasi kaya sila parehas positive. Tapos kontra yung ikot yung R4 at R1 kasi pabalik na ganun, kaya minus yung R1 at R4. Tapos base doon, plus at minus, kung may I or walang I, tapos makukuha ngayon ito ng kailangan, which is katulad nito, yung angle na to, yung angle na yun, etc. Okay? So yan yung complex number, pero ang kailangan natin talaga ay itong trigonometry. At involving trigonometry, so meaning triangles, kaya trigon, triangles. At kapag may triangle, so ang una ay right triangle. At kapag may right triangle ay merong SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, para sa sine, cosine na at tangent. SOHCAHTOA. Sunod ay cosine law. Ayan, cosine law. Kaya mag-alala, yan ibabalikan natin at gagamitin yung cosine law. At pag may cosine law, syempre may sine law. Lagi namang pag cosine, may sine. Mayroong tangent pero wag na. Meron din tangent law pero yun na lang yung dalawang yun. Bukod doon sa long yun, ito. Ang sunod ay law of similar triangles. Ngayon, itong part na to ay mali. Ito ay mali ito. Kasi di ka pwede mag-ratio dito at dito. Mali yan. Ang magaling pang in-ratio dapat dyan ay yung DE at yung AB. Papalitan ko ngayon, ayusin ko yan. Ito tama to kasi AC, itong buong length na to at yung BC, yung CE or EC at yung buong BC. Kaya pwede. Kaya ito tama ito, mali yung kabila. Ayusin ko yan. So dapat ang pinag-ratio pa ay yung flat na side ng triangle. But anyway, so yan yung law of similar triangles. At syempre, dahil triangle, hindi mawawala ang Pythagorean theorem. Okay, mag-alala. Kaya binabasa ko lang equation. Gagamitin natin yan kapag tayo nasa-solve. Okay? Ako muna. Bago ako magdire-diretso, nakakasunod pa. Sa discussion. Susundan pa. Okay na. Thumbs up na nga lang. Yan. Thumbs up. Salamat. Okay. Sige, sige. Umabol pa. Okay? So, ito na nga ang four-bar linkage. No? Pero bago tayo mag-solve kada length ng link na yan, meron tayong nomenclature. Ano bang correct na to? Basta meron tayong mga sinusunod muna. Yung mga nakasulat na yan na letter, number, hindi lang yan basta random na nilagay. Yan, each na mga yan ay may ibig sabihin. So, bukod pa dyan yung mga nakasulat na different types of links. Bukod pa dyan yung mismong, yan, itong 2, itong 1, yan yung O2, A at yung B.
So, lahat yan ay may ibig sabihin. So, yun muna. Yung pagle-label muna. So, sa pagle-label ng kahit anong link, tatandaan na ang capital letter is dedicated para sa joints at yung number ay para sa link. So, dito ngayon nag-iiba-iba depende ngayon sa libro. So, para iisa yung language na pinag-uusapan natin, no, lalo na sa pagle-label ng kada link, ang gagawin niya ay kada joint ay capital letter, kahit ito, joint ninyo, capital letter O, at ang number ay para sa link number. At ibig sabihin ito ay link number 2, link number 3, at link number 4. At ang ibig sabihin din nun ay yung ground ay link number 1. Right? So link, number, joint, letter. Link, number, joint, letter. Tapos lagi siyang capital letter. Tapos, dun sa capital letter, yung O ay dedicated lagi yan sa ground. Kaya nga ito ay O2 dahil ngayon ay nasa ground. Ito. Ganon din yung kabila, O4. Kasi nga yan ay ground. Tapos kung napansin nyo, hindi siya katulad ng A at B, may katabing number. Ngayon, yung katabing number, yan, yung katabing number ay yun yung link na connected sa ground. Balik ako dito. So, ibig sabihin nga nun, kita nyo naman na ito yung link number 2 connected dito sa ground yung O2. Dahil nga itong 2 is pertaining to link number 2. Itong O4 na yung 4 ay pertaining to link number 4. Ito yung O2 at yung O4. Diyan, sa may seta, umiikot yung 4 at yung 2. Kaya nga yan ang connection sa ground, link number 2 at link number 4. O2, O4. Sunod, makakita kayo ng R2. Ang R2 means length ng link number 2. Pero bihirang gamitin yung R2. Nag-R2 lang kapag nag-analytical method. Pero pag graphical method, instead na yung R2, kasi nagdo-drawing, ang usually dinedeclare dyan ay yung endpoints ng joint. Joint tuloy. Endpoints ng link pala, sorry. Yung endpoints ng link. So therefore, yung link number 2 ay pwedeng tawaging O2A. At yung O2A na yon, yun na rin ang pwedeng, ayan. So if the joints of link number 2 is O2 and A, so therefore yung R2 na length ay pwede nyo rin sabihin na O2A kasi ngayon yung endpoints ng link number 2. Again, yung length ng link number 2 ay pwedeng sabihin R2, pero ngayon pa lang sinasabi ko nga na yung R2 ay ginagamit sa analytical method. Pag tayo ay magdodrawing at kailangan ng length, yan ay dinedeclare natin as yung kanyang joint. So ito yung length na to is yung O2A. So sabihin itong length na to is AB, ang length na to ay O4B. Laging nauuna ang O, laging nauuna ang 4 para ma-indicate at para maliwanag na may ground. Kaya may O4. O4B, O2A. Hindi pwedeng B, O4. Hindi rin pwedeng A, O2. Lagi nauuna ang O2 para maliwanag yung ground. Pag mahaba na lang, pag pinagduktong-duktong, pwedeng mag-jumble-jumble. Pero pag binary link, laging nauuna ang ground. Yan. So yung R2 ay pwede mo rin tawaging O2A. At mas madalas natin siyang tawaging O2A kasi graphical method ang ginagamit natin. Pag analytical, pwede nyo talaga siyang tawaging R2. Katulad ng kanina, no, capital R pa nga na yung kanina sa sample, no. Saan ba yun? Sa complex number, no. Pero nga, kapag graphical, eto, laging O2A. O2A, O4B.
Tapos, kung ang O ay para sa ground, yung letter O, so yung number naman, yung 1, ang palaging ground. So may set may dedicated ng letter at number para sa ground. Na ang ground ay 1 at ang ground ay O. Dinadagdagan ng letter na kung anong link ang kumo-connect papunta sa ground. Kaya nga may O2 kasi nga dito connected yung link number 2 at may O4 kasi diyan connected yung link number 4. Tapos, punta ngayon tayo sa angle kasi meron din kanyang paraan ng pag-measure ng angle. So, yung angle na theta, kasi nga yun yung angular distance, kaya theta, so angle na nga lang, is always measured from the positive x-axis. So, ano nga muna yung positive x-axis? So, pag gumawa tayo ng Cartesian plane dito, ang sinasabi dito positive x-axis ay itong side na ito. At yung origin, yan yung consider na pivot point. Saan umiikot? So, katulad nito ng link number 4. So, kung napansin nyo, dito yung pivot point niya. Kaya itong line na to, yung kanyang positive x-axis. So, pagdating dito, ang positive x-axis, ito nga yung pivot point niya, ito ngayon yung positive x-axis. So, ganun din dito, pivot point, ito ngayon yung positive x-axis. Tapos sunod ay, pag nalaman ng position ng positive x-axis, mula doon ay iikot ng counterclockwise direction para ma-measure yung angle. So, kaya dito, ulitin ko lang ulit, ito nga ang, yan. So, ito nga ang positive x-axis, tapos counterclockwise. So, mula dito, counterclockwise, di pa ganito. Kasi nga clockwise sa pag ganito. So, kailangan natin mula dito, counterclockwise. Kaya yung angle, para sa link number 4 ay ito. Hindi yung loob, kung napansin nyo, hindi yung loob, kundi itong labas. At kaya nga naging labas, kasi nga sinunod yung sinabi ko kanina, ulitin ko ulit, gagawa ng positive x-axis. Kumbaga, ito yung x at y axis na yung pivot point na yun yung origin. So, may salita nga ay, ito yung positive x-axis. Then mula dyan ay iikot ng counterclockwise sa pagano. Iikot ng counterclockwise na pagano. At yung angle na yan, yan yung angle na para sa link number 2. At katulad din sa R1 at R2 pala, R2 at R4, no, yung theta ay yung angle, then yung subscript ay yan yung link number. Nabanggit ko ba? Hindi ko nabanggit. So, no. Theta. Theta pa rin para sa angle, then yung subscript is pertaining to the link number. So, kaya nga ito ay theta 2 para sa link number 2. Ito ay yung theta 4 para sa link number. Sunod, ang crank, which is yung link number 2 at link number 4, ay laging kinukuha ang angle doon sa connected sa ground. Is itong O2 at itong O4. At kaya kung binanggit yon kasi katulad nitong link number 4, kung bukod dyan, pwede pa rin kasi tayong kumuha dito sa B. Positive x-axis pa rin, tapos counterclockwise. So ito yung angle. Pero katulad sabi ko, kapag crank o rocker, basta connected sa ground, yung angle na kukunan ay laging connected sa ground. Ito yung angle para sa link number 4, hindi ito. Kahit nga posible, di ba? Kasi angle lang naman yun. So, mula dito, dahil ang P ay part pa rin ng link number 4, kaya pwede tayo ditong kumuha angle, starting with positive x-axis, counterclockwise, kasi yan. So, naman balhin niya, angle and then, yan. So, crank o rocker ay laging sa ground sinusukat yung angle. Sabi ko dito. Ayan. So yung angle, theta for crank o rocker ay laging yung connected sa ground.
Basta connected sa ground, dun sa ground susukat. So, para naman sa floating link, para naman malaman yung sa floating link, kailangan ngayon ay ma-identify kung sino ang output link at kung sino ang input link. Ito, kaya nilagyan ko to para maliwanag kung bakit ngayon itong pwestong ito ang pinagkunan natin ng Ingle para sa floating link. Kasi once na ma-identify kung sino yung input link at yung output link, kailangan mo ngayon malaman kung alin sa joint doon sa magkabilang dulo ng ah, floating link na to o yung connecting rod, yung panggagalingan ng input. So dahil nga ito yung input link, so ito, so sa may salita, letter A. Kaya nga itong floating link ay sinusukat dun sa kanyang source ng input. Ito, yung A. Kaya nandun ngayon yung inggit. At same pa rin ang measurement niya, gagawa ng horizontal line, tapos paikutin mo lang. So kaya nga yan yung floating. Sa may salita, hindi rin pwede ito. No, kahit may letter B dito, tapos pwede rin go ng horizontal line, tapos paikutin hanggang umabot dun sa floating link. Hindi nga yan. Ang dahilan ay dapat ay minimeasure yung floating link kung saan malapit yung magkabilang dulo ng kanyang joint papunta sa input link. So ito nga yung input link, so mas malapit siya sa A. Kaya dito natin sa A susukat. Sa madalit salita, pwede mo rin pagpalitin kasi yung input at output na yun. Ito yung output, ito ang input, pwede mangyari yan. Si forward linkage naman yan. So dahil ito ngayon ang bagong output, ibig sabihin ngayon, mali ngayon ang pwesto ng measurement para sa floating link ng angle theta. Kasi nga dapat ay kinukunan ng measure na kung saan pinakamalapit doon sa input. So, instead na dyan, dito ngayon yung ating positive x-axis. As mula dyan, iikot lang ng counterclockwise. So, ganyan. Ayan. So, yan ngayon yung bagong theta sub 3. Yan ay kung magpapalit ng pwesto ang input at output. Kasi nga dapat itong input, doon galing yung uh, itong theta sub 3 dito. Kumbaga pag sinundan, ito yung O2, O2, O4 na pala. Ito yung O4, ito yung angle ng. Tapos pag tinuloy, ito ngayon yung output na link. Yun na. Okay. Oops, sorry. Hindi ang pindot. Ayan. So, ayan yun. Hindi pa pala. Ito pa. Transmission angle. So, nabanggit ko na ito. Nabanggit ko na ito. Ito na lang. Transmission angle. So, dito ay kakaiba lang itsura pero yun ay gamma. Kaya kasi itsura ng gamma ng aerial. Pero yan ay ito, gamma. So, yung transmission angle na gamma, katandahan na yung transmission angle ay applicable lang para sa 4-bar linkage. Pang 4-bar lang to ha, itong transmission angle. Again, pang, labat ata. Reduce lang ako saglit. Ayan. So, ito nga ay, ang transmission angle ay para lang sa 4-bar linkage. Tapos, ang location ng transmission angle ay yun ay between yung connecting rod o ito nga floating link at no output na link. So siya angle between ng floating link at ng output. So ito. Tapos, ang measurement ng angle na yan ay lagi magsisimula sa floating link. Counterclockwise pa rin, kaya pa ganun. Hanggang sa tumama ng link doon sa output link. Ulitin ko ulit, para sa transmission angle, kailangan mo lang malaman, una mo na nga, 4-bar linkage, kaya ang nalagay ko dyan. So, applicable lang ito sa 4-bar linkage. Tapos sunod, identify kung sino ang connecting rod o sino ang output link. Kung sino ang connecting rod, kung sino ang output link.
No, tapos, magsisimula lagi sa connecting rod. Ito, na, mula sa connecting rod, iikot ka o pa rin ng counterclockwise. Ulitin ko ulit, hindi lang dito, lahat ng angle na nabanggit ko kanina, ang measurement is counterclockwise. Laging counterclockwise ang pasok. At ang ibig sabihin din nun, yung clockwise is negative. Yeah. Clockwise is counterclockwise. Eh? So kaya mula sa floating link, iikot ng counterclockwise hanggang sa tumama sa output link. At yung angle na yon na produce ay yun nga yung transmission angle. And dito at yan nga yung gamma. Yan yung gamma. Yan, transmission angle. So ulitin ko ulit katulad kanina. Magpapalitin ko ulit ang pwesto ng input at output. So ito yung output. Ito ulit ang input. So paano ngayon ang transmission angle? Ay di susundin pa rin yun. Yung sinabi ko kanina. So tayo ngayon ay magsisimula pa rin sa floating link. So dito pa rin tayo magsisimula. Counterclockwise. O di pa ganito. Counterclockwise hanggang sa tumama sa output link. Okay? So pag nagpalit ng pwesto, edi magpapalit lang din ng direction. Walang papalitan na clockwise. Hindi. Lagi yung measurement ng angle is counterclockwise. Kaya mula sa floating link counterclockwise hanggang sa tumama sa output. So yan yung uh, transmission angle. Yan yung transmission angle. Okay? Okay pa? Nakakasunod? Nakakasunod? Okay, thumbs up na nga lang ulit. Thumbs up na ako nakasusunod. Ayan, salamat. Habol pa. Ayan, salamat. Salamat sa pakikinig. Ayan. Okay. Ano sunod? Ang sunod na ay sample problem. Tuloy na lang natin yung sample problem. Kasunod na online. Ayan. Pero yun na, paalala na, ang sunod na meeting ay sample problem number 1. At hindi ito kasya sa, ano ba to? Magdodrawing kasi ito eh. Hindi, both graphical and analytical pala to. Ayan. Basta tayo ay sample problem number 1 para sa displacement analysis. Okay, narinig ang aking abilin? Ayun, sige. Tapos, um, ngayon nga, ayan, salamat sa thumbs up. So sa ngayon ay inaayos ko yung A3 na pagdodrawingan niya. Ah, So hanggat maaari ay bago mag-Lunes ay ayos na yung A3. Tapos kayo na magpa-print. Hindi na ako magpapaprint. Kayo na ang bahala magpa-print. May paprinta naman sa labas na A3. O kung meron kayo, edi kayo magpa-print ng inyo. Make sure lang na ang pagpapaprint ay yung actual size. Hindi nakapit, hindi rin i-reduce. Okay? Actual size. I-print siya sa actual size. Sa may salita, hindi mas maliit ha. Kasi mayroong nag-print ng mas maliit ng ano lang, siguro ay 2 mm. Kaya ang nangyari ngayon yung pinagdodrawingan niya yung mas maliit kasi nakashrink lang ng konting-konti lang. So, ipiprint to actual scale, actual size. Yan yung may sinasabi lagi kasi na may clipping. Okay lang yun. Okay lang nalagpas sa papel. Basta hindi dapat mapalitan ng scale. Paantay na lang ng plate. Plate. Paantay na lang ng template. Yun nga yung inasikaso ko ngayon. Kaya nga hindi ko pa ma-release ang, ang PowerPoint. Sige, wala mo nang alis ha. Wala mo nang alis.